Malalaman nyo very soon. Napakahalaga. It bolsters the credibility of Totoy. Bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakip kasama nito. Medyo bago. Hindi pa namalabas sa inyo. Hindi pa namalabas sa inyo. Meron kaming bagong testigo na lalabas. Napakahalaga. It bolsters the credibility of Totoy. Ano yan kasi may naging problema dati ang investigators to identify somebody. Yung somebody na ina-identify, ito yun. The Missing Sabongeros. Alam mo ba kapatid na sa ngayon ay may bagong testigo umano ang hawak ng gobyerno para sa mga nawawalang sabongero. Isa itong patunay na patuloy ang investigasyon sa mga sabongerong nawawala. Hindi lang ito basta testigo dahil may hawak itong ebidensya laban sa isang taong sinasabing pasimuno ng lahat ng ito. Isang sibilyan na kanilang pinoprotektahan at tinatago dahil hawak nito ang isang matinding ebidensya. Ang testigo na ito ay talagang matinik dahil hindi pa ito nakita sa media noon at lalabas pa lamang. Inilalapat pa ng maayos ang lahat para walang lusot o gusot ang mangyayari kapag lumabas na ang taong ito. Malalaman nyo very soon. Meron kaming bagong testigo na lalabas. Isa ito sa pinakamahalagang tao para malutas ang pagkawala ng mga sabongero. Kaya naman gano'n na lamang kaingat ang pag-handle nila dito. Hindi pa naglalabas ng buong testimonya, pero ang sabi hindi lang ito testimonial evidence. May real evidence din ito. Mayroong totoong ebidensya. Bukod sa mga dala niyang kwento, meron din siyang hawak na maaaring magpatunay sa lahat. Napakahalaga. It bolsters the credibility of Totoy. Ano yan kasi may naging problema dati ang investigators to identify somebody. Yung somebody na ina-identify, ito yun. Hindi lang yun, tsaka hindi lang to testimonial evidence, may real evidence na involved dito. Meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakip. Inihayag ng Justice Secretary na si Jesus Crispin Boying Rimulya ngayong July 29, 2025 na may bagong testigo na ihaharap ang DOJ. Ito raw ay magpapatibay sa kredibilidad ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at sinasabing may kasamang konkretong ebidensya, hindi lamang testimonya. So, abangan lang kasi nga nilalapat pa namin lahat Nagkaroon kami ng konting aberya. Kaya nga sinabi ko noon, makikiusap ako kay General Torre na i-relieve yung isang service commander. At nangyari naman. Kaya ngayon malinaw na naman ang aming landas patungo sa paglutas nitong problema nito. Mula July 10, 2025, nagsimula ang paghahanap ng PCG kasama ang PNP-CIDG upang mag-deploy ng mga divers sa ilalim ng lawa hanggang July 14 kung saan nakakuha ng 5 sako. Naunang sinabi ni PNP Chief Torre na may halong buto ng hayop at tao ang natuklasan nila. Ayon sa opisyal ng pag-aanalisa ngayong July 15 to 17, 6 na piraso na sa 92 buto ang tinutukoy bilang posibleng human origin batay sa morphology at pagsusuri ng DNA profiles na ikinumpara sa DNA ng mga kamag-anak ng nawawala. Sa kabilang dako, 15 na pulis ang kasalukuyang nasa restrictive custody dahil sa aligasyon ng kanilang kinasasangkutan sa mga kidnapping at posibleng pagpatay. Kabilang dito ang 3 na dismissed na noong 2023 at iba pa mula sa iba't ibang unit ng PNP sa Luzon. Abiso rin ng NAPOLCOM noong July 29 na may 12 aktibong pulis na nilalabanan ngayon ng administrative charge tulad ng grave misconduct at neglect of duty dahil sa sworn affidavits ni Patidongan at mga pamilya ng biktima. Ayon naman sa SONA ni PBBM, iniulat sa huling State of the Nation address, ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hahabulin at papanagutin ang sinumang mastermind sa likod ng kasong ito. Sino man ang nasa likod nito, matalino man yan, mayaman o opisyal, wala raw lalagpas sa batas at papanagutin.
Ipinabatid rin ng DOJ at NAPOLCOM na hindi tatanggap ng anumang pagtatangka ng settlement o pag-interfere mula sa sino mang interesadong grupo kabilang ang mga sabong boss o lokal na opisyal. Inaasahang ihaharap ang bagong testigo sa DOJ para sa formal na testimonya kasama ang mga dokumento at posibleng forensic records. Patuloy ang proseso ng DNA at cross-matching sa mga buto na nakuha sa taalig. Ang bagong testigo at mga recovered bones ay nagdadala ng pag-asa, ngunit matagal pa rin bago makamit ang tunay na hustisya. Mananatiling handa ang pamilya at nananawagan ng pamahalaan para sa suporta ng mga mamamayan upang mas lalong lumalim pa ang imbestigasyon patungkol sa mga nawawalang sabongero. Sa ngayon, ito ang pinakabagong update patungkol sa mga nawawalang sabongero. At sa mga hindi pa nakakaalam ng buong detalye patungkol sa mga nawawalang sabongero ay eto, panoorin mo. The Missing Sabongeros. Ngayong 2025 naging putok muli ang pangalan ni Mr. Atong Ang dahil sa mga nawawalang sabongeros. Noong April 2021 hanggang January 2022, 34 na mga sabongero ang mga nawala. Ang media at ang mga tao ay tinawag itong The Missing Sabongeros. At yun na nga, lumipas ang ilang mga taon, 2025, nang may lumabas na isang whistleblower na si alias Totoy, kung saan naglabas ito ng mga makabagong impormasyon at balita patungkol sa mga nawawalang sabongero. Para mas maintindihan natin, recap lang tayo ng kaunti. Ang unang nawalang sabongero ay noong April 28, 2021, kung saan makikita na hawak ito ng dalawang lalaki at nakaposas. Sunod dito ay si Ricardo Lasco, isang 48 years old na lalaki na taga San Pablo, Laguna, na sinasabing isang chicken breeder at master agent, kung saan dinukot ng 15 kalalakihan sa kanilang bahay. Nasundan ito noong January 5, 2022 sa Lipa, Batangas, kung saan dito napasama ang dalawang magkapatid na Dipano. January 13, 2022, Manila Arena. 6 na sabongero ang nawala at sinasabing isinakay sa isang van at marami pang iba. Sumatotal, 34 na sabongero ang sinasabing nawawala. Nang lumabas si alias Totoy, nagkaroon muli ng init ang imbestigasyon. Binuksan muli ng Senado para sa mga pamilyang naulila ng mga sabongeros. Si alias Totoy o si Julie Dondon Patidongan, hepe ng security agent na may hawak ng mga farm at sabungan ni Atong Ang, kung saan inilahad nito ang mga pangyayari tungkol sa The Missing Sabongeros. Ayon sa kanya na hindi lang 34 na sabongero ang nawawala kundi humigit 100. Sinabi din ni alias Totoy na siya ang susi para sa lahat. In short, siya ang susi sa katotohanan sa mga nawawalang sabongeros. Ayon pa sa kanya, nasa Taalig inilibing ang mga sabongero. Kinuha daw ito ng mga tapos dinala sa Taalig. Sa pagkakaalam ko, hindi lang 34 yan, mahigit 100 yan. Kaya ako nanawagan sa lahat ng pamilya na namamatayan, simula sa waiting hanggang sa itong missing sabongero, lumantad na kayo at ako ang susi ng lahat. Binanggit din niya ang mga taong sangkot sa pangyayaring ito. Engineer Celso Salazar, sila ang mastermind sa nawawalang mga sabongero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang. Ayon din kay Julie Dondon Patidongan o alias Totoy, ay wala siyang kinalaman sa mga missing sabongero. Naging utusan lamang siya bilang isang farm manager. Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. Dahil sa pangyayaring ito, naging balang buong Pilipinas at nagkaroon ng buhay muli ang kaso. Ayon kay Justice Secretary Rimulya, mabigat ang magiging kalaban sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero dahil ito ay mayayaman at kayang maimpluwensyahan ang korte. Kasi napahuli na natin ito, nahanapan na natin yung pwede natin. Napahuli na natin bakit? May kaso na kami sa Court of Appeals na inaayos pa para ma-restore ang warrant of arrest nila. Kasi parang pati Court of Appeals nagagapang itong grupong ito. Hindi na masasabi ko. It is so alarming, Karen, on what money can do and how powerful people can be because they have so much money. Okay.
July 3, 2025 nang dumulog si Mr. Atong Ang sa Mandaluyong Hall of Justice kung saan naghain ito ng kaso laban naman kay Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Sabi nito na kasinungalingan lamang ang mga sinasabi ni alias Totoy patungkol sa missing Sabongeros. Katunayan, humingi pa nga si Dondon ng 12M para sa kanyang pagtakbo bilang mayor sa kanilang probinsya. Kung konting pera lang, katulad yan, eleksyon, humingi siya na mag-eleksyon, yung pala naman meron na siyang, tingnan yung kalokohan na yan. As early as February 22, nung hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko dyan, dineposit namin sa account nila. Ang Mayor, numero 2 sa Balota, Mayor Julie Dondon Aguilar Patidongan! Mga nanay, tatay, maayong gabi kanatong tanan. Ako tuod. Ayon kay Atong Ang na nanghihingi daw umano ang mga ito ng 300 million. Namura pa nga daw niya si Brown dahil 300 million ang hinihingi para hindi siya madamay sa kaso. At oo, nagkaroon ng kaso si alias Totoy noong mga panahong iyon. Isa-isa tinatawagan nila, hiningan nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko, doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga telephone call kami dito. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw, para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Tumulong ako kay doon ng eleksyon. Ayon naman kay alias Totoy na hindi totoo ang 300 million dahil sinuhulan umano siya nito at hindi siya nanghingi. Extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media, na bilyonaryo ako. Patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Sa ngayon, meron na tayong dalawang side na pwedeng pagkuhanan ng kwento. Unang side ay kay alias Totoy, pangalawa ay kay Mr. Atong Ang. Ang malaking katanungan dito ay sino ang nagsasabi ng totoo. Walang pwedeng humusga dahil sa korte magtatapos ang lahat ng ito. Ang pangyayaring ito ay ang isa sa pinakanakakatakot na matatala sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pagkawala ng mga sabongero ay magiging marka sa buong bansa. Lilipas ang panahon na magiging lumang kwento na lang ito na maikikwento natin sa mga anak at apo.